Nak, kamusta ka na? Ayos ba yung pakiramdam mo? Parang hindi mo bumababa yung lagnat mo ha. Ma, masakit pa rin po ulo ko. Sumakit na rin po tiyan ko. Parang nangihina po ako. Kasi ko nga din kanina, yung naglalakad ka, ang bilis mong mahingal. Magandang araw po. Pinabibigay po ni Mama. Ay, salamat. Buti na padaan ka. Pwede pa tingnan mo muna yung anak ko. Ay, sige po. Napapaano daw yung si Janjan? Eh, meron kasi siyang sakit. Kaya na pa siya nanghihina. Sinabi rin niya masakit daw yung ulo niya. Saka masakit rin daw yung tiyan niya. Pwede mo ba siya matingnan mo? Sige po. Mukhang hindi magandang pakiramdam niya. May lagnat at naghihina. Madami din siyang nararamdamang sintomas. Pero tita, ang mapapaalala ko lang po, as a nurse, hindi po kami pwede mag-prescribe or mag-diagnose po ng sakit. So, ang gagawa lang po namin is i-assist po yung patient and refer po siya sa doctor. Mas maayos po kung dadalhin niyo na po siya sa ospital para po masuri siya ng maayos. And nabigyan na po siya ng tamang laboratory test at gamutan. Sige, papatingin na namin siya sa doktor. At pupunta lang kami ng hospital. Ma'am, magandang araw po. Maaari po malaman kung bakit kayo naparito? Magandang araw din po. Papacheck up po sana kami kasi may sakit po yung anak ko. Ano po kayo nararamdaman ng anak niyo? Sabi niya po kasi sa akin, masakit daw po yung ulo niya, nananakit yung tiyan niya, at masakit daw po yung kasukasuhan niya. Eh, nahihirapan din po siyang huminga. And ang pinakaano po, mataas po yung lagnat niya hanggang ngayon pa din po. At hindi rin po talaga yung okay yung pakiramdam niya at mabilis din siyang mapagod. Sige po, ipapakonsult ko na lang po kayo kay Doc. So, inform ko lang po kayo na dadaan po tayo sa 4 na assessment station para makuha yung kompletong informasyon ni patient tungkol sa kanyang kondisyon. So, ang una pong station is the history taking, susundan ng head and neck assessment. Then, ang patatlong station po is the thorax and the abdomen. And ang pinakalas po is the extremities. So sir, ang temperature niyo po is masyado mataas, ang BP niyo po is mababa, and ang pulse naman po is normal naman po. So, proceed na po tayo sa mga stations. Sige po ma'am, sabay po kayo sa akin. Ito po yung unang stations natin for the history taking. So, good morning po. My name is Angela Naparento. I'm the science student nurse that will assist for you. So, I'm gonna ask information about your biographic data. So, about din po sa past and present illness ni patient. And then, tatanungin ko po kayo sa lifestyle ni patient and sa social data. So, gusto ko lang po na malaman yun that all the information will be remain confidential. So, pwede na po ba tayo magsimula? Okay po. Starting po tayo sa biographic data. Ano pong pangalan ninyo? John Lawrence. And then, saan po kayo nakatira? Sa counter rin ang po. And then, ilan taon na po kayo? 18 po. 18. And then, saan po kayo pinanganak? Manila din po. And then, ano po ang birthday nyo? Kailan po kayo pinanganak?
October 21 po, October 27. And then, kayo po ba ay meron ng asawa or single po? Single. And then, sa occupation po, kayo po ba yung trabaho? Wala po. Student pala po kayo. And then, sa religion nyo po, kayo po ba ay? Roman Catholic. Roman Catholic po. And then, ano po kaya yung usual source of medical care nyo? Kayo po ba ay mayroong PhilHealth, Ako MaxiCare? meron pong pinag-sinama. And then, okay po. So, ma'am, pwede ko po bang matanong kung bakit po kayo nagpunta dito sa hospital? Hindi po kasi yung sakit na nararamdaman niya kasi masakit po yung tiyan niya. Naglalaglag po at mas nilalaglag po siya at ngayon hindi pa rin po bumababa yung blood niya. Masakit din po yung tiyan niya at sumasakit po yung mga kasukasuhan niya at nahihirapan din po siya kumina. So, kaya niyo po ba magsalita? Nahihirapan po ba kayo? Iwan nyo lang po ito mo. Okay po. So, ma'am, sa'yo na lang po ako magtatanong. About naman po ito sa history ni patient. So, kailan po ba nagsimula yung nararamdaman niya? Ano yung mga Ano po kaya nararamdaman ni patient? masakit yung tiyan niya, yung masakit yung tiyan niya. Hanggang sa sumunod na mga araw, nagdalagnat na siya. Ay, patagulit-tuloy na siya. Ano po ba yun? So, tuloy-tuloy po or biglaan niya lang po nararamdaman? Ito yung parang bigla-biglaan na Okay po. And then, gaano po ito kaya kadalas na nararamdaman ni patient? Madalas siya pagtapos ng kumain, tapos pagtulog, lalo na sa pagtulog, lagi tumataas yung lagnat niya. So, sa gabi lang po na nararamdaman ni patient? Sumasakit naman siya na kapag pagtapos ng kumain. So, ma'am and sir, so sinasabi niyo po na masakit po yun. So, saan po kaya bandang masakit ang nararamdaman? Diyan po, sa gitna po, sa mismong sikmura. And then po, pwede niyo bang i-describe yung nararamdaman niyo? Para bang silos po. Ito po. And then, may ginagawa po ba kayo, sir, na activity yung nararamdaman niyo? Na-observe po ba kayo? Nakatapos siya na mag-basketball yung parang So, nagbabasketball po siya nung nararamdaman niya. May ginawa po ba kayong paraan para pamalesin yung sakit ng patient? ayun, parang pinasa ko siya ng malibang-dong na tubig, kailan ko siya ng digestive, siyempre nilagnat kasi siya. Yun na may ginawa. So, ma'am, sa past medical history naman po ni patient, sa childhood illness po ba, naka-experience na po ba siya ng ibang sakit like chickenpox, rubella, scarlet fever? Pero siya, chicken pox nung ano siya, 8 years old. 8 years old. Wala naman yung tagal na nalalayo. Pero hindi lang yung pumunta sa hospital. Hindi po kayo Sa nagpasaya. bahay lang siya pinanay. Hinayaan niyo na lang po. Okay. Sa childhood immunization naman po, ma'am, siya po ba ay napaturo ka na before, ng vaccine? Ano po kayo tinurok sa kanya? COVID vaccine, tetanus shot, saka yung iba pang mga lumot na So, kumpleto naman po yung mga vaccination niya before. So, meron po kaya siyang allergy? Kaya naman siya Wala po kayong allergy, sir? Wala po. Then, kayo po ba ay mayroong recent accidents or injury na na-experience? Wala po. And then, ma'am, sa previous po patient, siya po ba ay na-hospitalized for serious illness? Like, naoperahan po ba siya? hindi naman, yun lang talaga. Ngayon lang po. And then sa medication po, may kinitake po ba sa medicine para po ma-relieve yung kanyang nararamdaman na sa medicine? Wala nga, pero very yes. Biogas po, pangpas. So, ma'am, sa family history naman po, so tatanungin ko po kayo about po sa family history nyo. So, kayo po ba ay merong asawa? Pero, wala. Wala na po. So, tatanungin ko lang po kayo, kayo po ba ay merong kapatid? Oo. Ilan po? Dalawa lang kami. Ilan taon na po kaya sila? Yung kuya ko 32, tapos ako ay nasa 9 na ngayon. Okay po. Sa parents niyo po ba, ilan taon na po ang parent? 52 at saka 63. So, sila po ba ay buhay pa po? Or Buhay pa buhay pa naman po? So, tatanungin ko po kayo sa history ng patient nyo. Sa akong parent nyo, ang parent nyo po ba ay merong
kind of diseases na pwede kong mapasok sa generation. Like mga diabetes po, may heart failure, mga sakit, cancer. So, ako naman, papa ko lang may diabetes, pero yung sa side ng mama ko, wala. Wala naman po. Kasi naman po ng dati niya pong asawa, may mga sakit. Healthy naman sila. Wala silang sakit na. Okay po. So, moving na naman po tayo sa lifestyle. So, tatanungin ko po siya sa lifestyle niya. So, sir, sa personal habit niyo, kayo po ba ay nag-take po, umiinom po ba ng alak? Nagdinilalili po ba kayo? Mahilig po kayo sa kape? Opo. Sa kape po. So, kailangan po natin malesin yung kape. Ilang nakakailang kape po kayo sa isang araw? 10 times a day po, pag magandang mali hapon. Ano po yun? Wala pong palya? Or lagi pong araw-araw? Araw-araw po yun. Araw-araw. So, kailangan po natin nilasin yung pag-take ng kape. So, sa diet nyo naman po, kayo po ba ay mahilig sa junk food, sa soft drinks? Kadalang po naman ako mag-soft drinks and junk food. So, gaano po kaya ito kadalang? Baka po, yung dalawang beses lang sa isang linggo. Hindi mo po lagi. Po. Sa sleep and rest pattern nyo po, ano oras po kayo natutulog? 12 po. Ng Consistent. araw. Consistent po ba yun? Or minsan po nag-overnight po kayo ng tulog? Tumatagal po kayo ng madaling araw? Hindi ako po. Naglalaro lang po sa 11 and 12 p.m. po bago tulog. Mga anong oras po kaya kayo na nagigising pag ganun po ang tulog nyo? Kasi po, breakfast po lagi kasi ako eh. So, 5 po, nagising na ako. 5 until morning. So, sa activity nyo po na ginagawa araw-araw na hirapan po na kayo? Hindi naman. Ngayon lang po ito. Sumunod lang yung ko eh. Doon na po kayo nakakaranas ng difficulties Opo. pang araw-araw. So, kayo po ba ay pag naliligo, nahirapan po ba kayo? Pagkain, naghihirapan? Hindi naman po. Since nabanggit nyo nga po na masakit po ang tiyan nyo, kamusta po kung nakain kayo? May gana po ba kayo? Halos po lang po. Kaya sa kanya po lagi na naswerte. Kayo po ba ay constantly po na nanghihili? Or Normal naman yung pag-iikot. okay po? Sa recreational and hobby po, ano po kayo yung kadalasan ginagawa nyo na gusto nyo pong gawin and kalimitan nyo pong ginagawa? Basketball po. Yun lang po, basketball. So, pinaka-hobby nyo na po ang basketball. So, sa social data naman po, ma'am and sir, so kapag po ba kayo ay mayroong problem, so usually kanina po kayo nag-open up. Opo. Hindi po kayo nag-open sa inyong mama po? Dalang po. Lang. Okay po, sa ethnic affiliation naman po, kayo po ba ay may ginawang cultural activity para po malasan yung sakit? Nararamdaman? Wala. And then sa educational history po, ano po kaya ang higher education na natin? So ngayon po is nag-aaral po ako sa college. Ang college. And then sa occupational naman po, kayo po ba ay may work before? Wala po. Hindi pa po kayo nakaka-experience ng working. And then sa economic status po, ano po ang way nyo para makapag-pay ng medical expenses? Kayo po ba yung may funds? Or sadyang, ano lang po, kinakaltas na lang po sa PhilHealth? Nagpapadala po ng alalos pag minsan yung papa ko. Yung po yung nagagamit ko pang gastos sa araw-araw. And then sa mga neighborhood naman po, kamusta po kaya ang condition ng environment nyo? Maayos naman po ba? Safety naman po ba? Okay naman po. Hindi ako po magulo doon. And then sa psychological data naman po tayo, sir. So kapag po ay pag nakaka-experience po kayo ng stress, so ano po yung coping pattern nyo? I mean, paano nyo po nakukope kapag may stress po kayo? Nagpapatintog lang po ako. So music po ang libangan kapag may problema. And then, kapag po kayo may problema, paano nyo po siya kino-communicate? Kung ito po ba ay sinishare nyo or nasa inyo lang po talaga siya? Nasa sarili ko lang. So, kailangan din po natin mag-vent out sa ating mga kaibigan or sa family. So, much better po na mag-vent out tayo sa family para ma-lessen po yung stress natin.
And then sa type po kayo ng personalities, ano po kayo types ng personality po? Kayo po ba yung type A? So pag sinabi po type A, ang patient po dito ay going, happy-go-lucky. While naman po sa type B naman, kayo po ay introvert, so mahilig po kayo na kayo lang ang nasa lugar, solo lang po kayo. So ano po kaya ang personality niyo? Type B, so kayo po ay introvert. And then ma'am, last na po ito na question. So kayo po ba ay mayroon na pong experience na magpatingin po sa other social, I mean po sa healthcare po? Kayo po ba ay nagpapadentist? Nagpa-check na po ba kayo sa other doctor? Dentist na, nagpapaalis na ng US. So, kasi po nga po, naka-basis po, ano po, nakapagpatingin na po kaya kayo sa ophthalmologist? So, hindi pa. So, yun lang po ma'am. So, i-assess po kayo ni student nurse. So, punta na po kayo sa next station para po i-assess na po. Ano po? Thank you po. Ito po ang ating second station kung saan i-assess po ang inyong head and organ. Okay, ito po sir. So dito po sa station na process po po ang ilang head and neck. Okay lang po ba? Okay sir, based naman po sa inspection po, wala lang po ang nakikita ng any deformities, lumps or lesions, any hair loss pattern. So yung ini naman po skull is nervocephaly. So sir, pwede po ba kayong smile? Doon po ang right eye, left eye po, sabay po. Okay, so normal naman po siya. Sige naman po yung expression nyo on both side. And then, lakayan nyo naman po ang is nasa midnight. Okay sir, ngayon naman po, papalagay ko naman po kayo. So, hawakan naman po kayo sir sa inyong ulo. Okay lang po ba? So, during the palpation sir, sabihin niyo po sa kanya pagka po may naramdaman po kayo ng sakit. Okay po? Start na po sir. Start po ba? Sige po sir, hinala po ng konti. Sir, masakit po ba? Opo. Yung pamasakit po yung hawak ko po kanina dito. Sakit din. Dito po wala po. Wala naman po. Hindi po sure. Okay, sir, kasi naman po yung consent namin. Sir, pwede po kayong pumunta? Tama po, sir. Sir, labas mo nila. Sir, say ah. Ah po, sir, ah. Sabi niyo po ah. Malakas po. Malakas po nila, sir. Ah. Sir, assess ko naman po yung ears niyo. Okay po? Sir, may masakit po ba? Okay, sir, assess ko naman po yung mata niyo. Sabihin niyo po sa akin pag sobrang masusunod ng kulay ko. Diretso lang po ang clinic, sir. Sir, takpan niyo po yung isa niyo. Mata po, ganito po. Okay, sir, sundan niyo po yung pen po. Sundan po ng okay po. Po, sir, check naman po namin, sir, kung kita niyo po yung taas po. Sana po, sir, yung ganito po. Sir, kaya po ba tumayo? Sige po, dito po kayo. Sige po, dito po kayo sa likod po ng ano. So sir, sabihin niyo lang po yung mga letters na ituturo ko po. Takpan niyo po muna yung right eye niyo po. Thank you po. Ay sir, letter ano po? Kasi yung akin po. Okay sir, overall normal naman po yung inyong pong findings. Meron lang po akong abnormalities na nakita po kasi po, like pain po yung face and conjunctiva nyo, dry and dirt po yung lips and oral mucosa nyo po. Kasi kung dehydrated po kayo, may lagnat po kayo. And then, meron po kayong cervical lymph node enlargement sa inyong mga superficial at saka po sa inyong pong lip. Meron po siyang konting tenderness and then mild erythematous tonsil po dahil po meron po kayong po medyo may redness po sa inyong tonsils and then weak appearance po, pain with neck movement po. So sir, sabihin ko na lang po ito sa ating physician para po sa inyo pong result. Okay po? Thank you po. Good morning po sir, I am po, yung nurse po for today. So, i-assess po po ang ilang program for abdomen. So, first po po i-check is ang cover, ang ilang face, lips, and chest. So, wala naman po siyang pamumutla, cyanosis. Pero, talikod lang po kayo.
i-check ko po yung breathing pattern niyo po. So, inhale, exhale lang po. So, okay naman po, inyong paghinga, normal naman po. Then, wala naman po akong nakikita ang use of accessory muscle. Then, first week breathing po. So, sir, talikod na po kayo. Sir, sabihin niyo po 99 each time na nililipat ko po yung kamay ko. Okay naman po, nabibili ko naman po yung inyong vibration. Nag-iindicate po na normal po yung inyong findings. So next naman po is ito-percuss po natin para i-check po kung meron pong resonance. So okay naman po, wala naman pong sign ng pneumonia. So auscultate po ako. So, normal naman po yung inyong breath sound. Wala din naman po ako naririnig na adventures lang song. Sir, sabihin ko lang po ulit yung word na kailangan. So, dun po sa una, yung voice niyo po is muffled and indistinct, which means okay naman po. Then sa whisper naman po, yung sound po is faint and very audible, which is okay naman po. So, yung sound naman po is nag-remain as in. So, wala naman pong abnormalities such as lung consolidation. Next naman po, sir, is i-check po yung abdomen niya. So, hinga na po kayo. So, as I expect po, wala naman po ako nakikita ang abnormality. So, proceed na po tayo sa auscultation po. Sir, may sumasakit po ba sa inyo? Opo. Banda po dito. So, sir, hyperactive po yung inyong right lower quadrant po. So, as I check po, wala naman po ako nakikita mga nagpo-form na wave po sa inyong abdomen po. Next naman po is, sabihin niyo lang po if may masakit po kayo nararamdaman pag binitawan mo. Medyo masakit po yun dun sa part na yung paghawak niyo po. So, dahil po may nasakit sa inyong right lower quadrant, so i-inform ko na lang po ito kay Doc. Sir, this is the last station. Extremities attachment. Sir, magandang araw. Siya po si John Lawrence, inyong assess. Hi, good morning. Thank you po. Sir, good morning po. So ako po si Nurse DM and ako yung mag-assist sa inyo ng physical exam. Sir, tatransfer ko po kayo dito sa bed para ma-assist ko po ng kayo ng maayos. Higa po ba ako? Yeah, po lang po muna. Upon inspecting po, upon checking your kayo po pala yung nagbabaslit po. Pero kayo po ba may paranakit po ng katawan? Sino po, wala. Wala naman po. So, sabi niyo po na kayo nagbabaslit po. Pagtingin ko naman po sa inyong kamay, siyempre po naglalaro kayo. Meron pong mantic swelling at saka yung hypertense nodes. So, normal. So, may taas na lang po na yung sleeves para po mas masist po na maayos. So, meron po ba yung naging deformities po sa kamay? Meron po kabila po. So, titignan lang po sir, mag-i-skin bar po ako. Titignan ko kung ano yung pinag-related. Hindi naman po. Next po tayo, sir, kayo po ba yung nasugatan, na-accidente or nasugatan sa any parts ng katawan niyo? Hindi naman po.
po ba yung na-recently na ng hospital? Yung ba yung nakagilan sa kamay? Hindi po. Hindi naman. So, wala naman po. So, next mo natin. Huwag ka ba niya? Nakakaw na lang. Sir, sige po, ganito po tayo. Naramdaman po ba kayo masakit? Medyo nangihin na lang po yung braso. Hindi ko po may taas ng alas. Sige po sir, try po natin lagyan ng assistance. Sige po sir. But sir, hindi ko po kaya ayos. Ay, baba. So, meron po kayong muscular weakness. So, sa ano naman po tayo, sa lower. So sir, sige po, higa po tayo. So sir, sa overall assessment po ng upper extremities nyo, meron po kayong muscular weakness. And i-inform ko na lang po sa physician. Next po natin sir, inspection po sa ating lower extremities. So sa color from leg to toes po, consistent naman po, wala po kayong pasa-pasa or any injuries na. Wala naman. Hindi So, ko pala injury. okay. So hair growth po, consistent naman po yung hair growth nyo. So yung blood flow po is normal naman. And then, so sa redness, swelling or edema, check mo naman po is wala naman po yung redness or swelling. Sa edema po ay wala. So normal naman po. Source on the feet naman po. So, upon inspection po, wala naman. So, normal naman po. Meron lang po kayong value which is normal naman po kasi kasi. So, breakdown yung nakit po. Okay. So, normal lang po kasi basketball po kayo lagi na. So, next po natin sir is presence of varicosities. So, upon checking naman po, wala po kayong signs ng sakit na yun. So, wala naman visible na ugat na namamaga or chismal. Normal naman po. Next po natin is capillary refill sir. So, dyan na lang po, upon sa upper extremity. Okay, normal naman po ang blood flow niya sa lower extremities. So, at voice palpation, so titingnan ko lang po yung temperature niya sa lower extremities niya. Mainit? Ay, oo. So medyo mainit po kayo sir. Kayo po ba may lagnat? Popliteal pulse po. Ito ko lang. So, sa other test po is yung knee extender test natin, sir. So, okay, taas na lang po ng ano po. So, sir, ang gagawin po natin is imumove niyo po yung binte, sabihin na lang po may masakit. Sige ba? Sige. Masakit po ba? Wala. So, lagyan po natin, sir, na konting resistance. Sabihin niyo po masakit. Sige. Ano ba? Meron po. Pero medyo nangihina lang po yung pinti ko. At ako po ay nangihina po. Isang araw pa po ako nalagnan. O yun, may Babinski po ba? So sir, sa overall extremities po natin na assessment, so sa upper and lower extremities niyo po is meron po kayong muscle weakness na i-note ko pa and i-ano kayo position. So, good morning. Ako po si Dr. Karisma. Ay, ano po yung pangalan ng patient? Si John Doris ba? Okay. Upon assessment ng mga nurses, meron po siyang appendicitis and sa mouth naman po niya is meron po siyang tonsillitis. So, dapat po is bawasan po natin ang pag-inom ng kape. And sabi kasi ng nurses is umiinom daw siya ng 3 times a day ng kape. So sa katawan naman po niya is nakakaramdam siya ng overfatigue dahil nga po sa palagi siya naglalaro ng physical activity. So kailangan bawasan po natin yun. And next is, bibigyan po siya ng gamot para po mabawasan yung kanyang pananakit ng kanyang katawan and para po dun sa kanyang appendicitis. So babalik na lang po kayo after 1 week pagkatapos kung titingnan po natin kung okay lang po siya o hindi na. So yun
lang po. Babalik po ako mamaya. Pag nandun na po ako, sige po. Thank you po. Ang tamang nursing assessment ay mahalagang hakbang sa pangangalaga ng pasyente. Bagamat hindi maaaring magreseta o magbigay ng opisyal na diagnosis ang nurse, mahalaga ang kanilang papel sa pangangalap ng impormasyon. Maagang pagkilala sa mga sintomas sa tagarang pag-refer sa doktor upang matiyak ang ligtas at epektibong pangangalaga sa pasyente.